aking sa aking pagkakilala kay Lord. So hindi po sapat ang oras. Siguro isi-shortcut ko na lang. 1996 nang gawin ko ni Lord ang aking tiyuhin. Excuse me. Para magkaroon kami ng pagkakilala kay Lord. So sa aking pinsan na pastor, niloob na kami kahabagan ni Lord na makakilala. Doon po nag-umpisa yung aming relasyon kay Lord. Subalit, yung panahon na nagkaroon na ng pamilya, so kumbaga, may mga pagkakataon na kapos sa pangailangan, nauuna yung pamilya hanggang sa lumaon po yung taon, naglakihan ang aking mga anak. Nandoon po yung aking pag-isikap kasi hindi po ako tamad at nais kong magkaroon ng mabuting kinabukasan yung aking mga anak. Sila yung pag-aral, subalit hindi po pala yun ang layunin ng Diyos. Salamat sa aming butihing pastor. Hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan na kasama ko rin sa church na kami po'y lulubog, lilitaw sa pagsamba rito sa ating Panginoon. So dumating po ang punto na anuman po ang sipag ko, doon nagkaroon ng overfatigue ang aking katawan. So anuman ang makita ng income namin, napupunta lang po sa ospital. So salamat sa may nag-disciple sa akin, aking buting pastor na pinsan, na kailangan mag-devotion para doon makita kung ano pa yung instruction sa atin ng Diyos. Purihin na nyo sa kanyang ginamit sapagkat doon ko nakita, dumating sa punto na kailangan ko mag-desisyon, kausapin ang aking buong pamilya, aking mga anak, aking asawa, na kailangan natin magbalik loob sa Diyos kasi hindi to sapat yung lulubog, lilitaw sa paglilingkod kay Lord. Ang layunin ni Lord, habang tayo nabubuhay, tayo maglingkod. So narito po kami, buong puso po nagpapatuto sa inyo na kinausap ko po yung aking buong sambayan at in-invite ko rin po si pastor na para kapag ipag-pray kami na maging matatag kasi napakarami pong pagsubok na dumating sa aming buhay. So kumbaga kung wala kami sa kanya, wala kami sa isa. Sinabi ko sa mga anak ko, ngayon na ang tamang desisyon. Ngayon na tayo magbalik loob tayo kay Lord. Kaya salamat kay Lord sa ngayon, sama-sama po kami, buong pamilya na naglilingkod sa Kanya. Salamat sa aking tiyuhin na nagbigay ng magandang balita patungkol kay Jesus Christ kung paano ko natin siya tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas sapagkat si Jesus lamang ang kailangan natin. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang siyang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Si Jesus Christ lamang. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay kundi ang pangalan niya. Purihin po ang Diyos. Thank you.